Pitong araw pa lang sa mundo ang sanggol na ito. Hinihele ng inang nagsilang sa kanya sa ilalim ng tarima sa loob ng isang selda. Good morning! Ang dokumentaryong Selda Inosente ang isa sa mga unang docu na aking isinulat. Tungkol sa mga ina na nagsilang ng sanggol sa loob ng piitan. Tungkol sa mga sanggol na rehas ang unang tahanan. Danica! Danica! Ang bigat! Ang batang si Danica sa loob na ng selda natutong gumapang at magsalita. Parehong nakakulong ang kanyang mga magulang. 2002 nang gawin ko ang docu na iyon. Makalipas ang 20 taon, may nagbago na nga ba sa ating mga selda? Tulad ni Danica, nakakulong din ang ina ni Belle, di niya tunay na pangalan. Pero di tulad ni Danica na lumaki sa loob ng kulungan, si Belle inilayo sa kanyang magulang. Her mother had a case and she was living in Baguio at the time, but her case was in Subic, so she was a single parent. So once she was arrested, the children were abandoned in Baguio. So the Baguio Social Services contacted us, and we were able to get And her her brother. brother from the social services in Baguio. And the mother started to attend regularly our Bible studies in Subic until she was transferred to Manila. 5 taong gulang lamang si Belle nang dalhin siya sa shelter na ito. Dinala siya rito matapos makulong ang kanyang inang itatago natin sa pangalang Joanne. Ilang years ka na dito sa POC? 5 po. 5 years. Natatandaan mo pa ba yung araw na dinala ka dito? Ano po, pagkatapos po ng birthday ko, dinala na po ako dito. Nasakit po kasi kasi po dati na kaya po natatakot ako na mawala si mami. Kasi? Kasi po si Mala, bata po ko sila po ni Lola, ni mami pati yung si kuya po yung nag-aalaga sa akin. Pero gusto niyo bang tumira dito noon? Ayaw ninyo. Kasi? Hindi na po namin makakasama si mami. Minsan lang po namin siya makita. Kaya nung una po, ayaw ko po talaga dito. Single mother ang nanay ni Belle, pero dahil bawal na ang mga bata sa loob ng kulungan, napilitang ilagak sa isang shelter ang bata. Sabi nga po ni mami sa akin, matanda na raw po si mami. Kaya ito raw po yung safest place para sa akin. Wala kayong ibang kapag-anak? Yun po yung sabi ni mami. Sabi niya raw po, wala raw po kaming ibang relatives na pwedeng umano sa akin. Ang POCCH o Philippine Outreach Center Children's Home ay isang accredited NGO ng DSWD. Kumakalinga sila sa mga batang inabandona o di kaya'y nawalay sa magulang. 6 na taon na sa shelter na ito si Belle. 6 na taon na siyang malayo sa inang nakakulong sa piitan. Maayos ang buhay ni Belle sa shelter. Libre ang tirahan, pagkain, damit at edukasyon. Pero kumpleto man siya sa lahat ng pangangailangan, ang yakap ng ina sadyang hindi mapapalitan. Eh, kumusta naman yung buhay mo dito sa POC? Okay naman po. Ano, masaya ba? Malungkot? Ano? Masaya po naman. Masaya na malungkot. Oh, masaya dahil? Ano po, dahil dito ko po nakilala si Lord. Tapos po, tapos po malungkot kasi hindi ko kasama yung totoo mag... Anong wish mo? Anong gusto mo sanang mangyari? Ano po,
Sana po makita ko po siya ulit. Mm-mm. Araw-araw.